May posibilidad po bang magkagera dahil patuloy natin pinaglaban ang West Philippine Sea? Well, hindi ko nga rin maintindihan kung saan nagagaling yung salita na magkakagera. No? If you're going to analyze lahat naman ng speeches ng ating Pangulo, mula noon hanggang ngayon, especially after the June 17 incident kung saan nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos sa Palawan, basically, may tatlong parts lagi ang sinasabi ng ating Pangulo. No? Una sa lahat, yung pinaka-most important part ng speeches niya when he talks about the West Philippine Sea, sinasabi niya, he's not going to surrender any parts of our territory. Yan, laging kasama yan sa speech niya. Pangalawa, sinasabi niya rin na hindi tayo magiging dahilan para sa escalation or mas mataas na agresyon ng pakikipagtalo dito sa West Philippine Sea, no? And then pangatlo, he always mention, no, na he wants to have peaceful settlement ng issue natin kahit anong bansa pa, whether it's China or whatever, no? So ibig sabihin, mula noon hanggang ngayon, the position of the president has never changed. Yan yung tatlong bagay na paulit-ulit niyang sinasabi. Hindi niya ibabaliwalang bahala ang ating laban sa West Philippine Sea. Talagang titindigan niya ang laban natin sa West Philippine Sea. At pangatlo, hindi we intend, no, na magkaroon ng mapayapang pag-settle dito. Sa mga nagsasabi, no, na magkakagera, huwag na natin gawin to, ang tanong dyan, ano na ba ang ginawa ng Philippine government under President Bongbong Marcos? Since President Bongbong Marcos has assumed office, wala naman tayong ginawang agresibo or escalatory action sa West Philippine Sea. What we're just doing is we publicize, no, kung ano man ang mga maling gawain na ginagawa ng China or yung aggression niya against the Philippine Coast Guard or even sa ating mga mines ng Pilipino. So far, as the aggression is sinasabi nating tumaas, hindi sa part ng Philippine government yun. It has always been on the part of the Chinese People's Republic of China. Whether water cannon sila, military grade laser sila, haras sila ng mga isda, wala namang tayong ginawang ganyan eh. So, ang burden para tumaas ang tension or magkaroon ng mas mainit na action dito sa West Philippines has never been on the intention of President Bongbong Marcos. At palagi niya sinasabi, bukas naman tayo sa pag-usap. And pangalawa, na pinakamahalaga nating dapat tandaan, the mere fact that we are still engaging China for diplomatic negotiation, just like the bilateral consultative meeting na nakaraang mga linggo. No? Ibig sabihin, ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay naniniwala pa rin sa diplomasya ng maayos ng pakikipag-usap sa China para mapababa ang tension dito sa West Philippine Sea. And doon sa nagsasabing pagkakadigmaan, this has been the argument ng mga taong nag-a-advance lang ng interest ng China. No? Common sense lang eh. Bakit magkakadigmaan kung wala naman tayong ginagawang panggigipit sa China at tayo ang ginigipit? At meron kang presidente na pagulit-ulit niya sinasabi, hindi naman we are not instigators of war. Yan yung term ng ating Pangulo nung nakarang speech niya sa Palawan. So, bakit natin sasabihin magkakagera? Di ba? Ang salitang magkakagera, hayaan na natin ng China, that has been the statement of those people na has chosen to just keep quiet about Chinese aggression. But for this administration, under President Bongbong Marcos, kaya na sinabi niya, he's not going to surrender a square inch of our territory to any foreign power. Para sa kalaman sa ating mga kababayan, ano pa ba pwedeng gawin ng Philippine government para magiging mapayapa yung pagresolba sa West Philippine Sea na pwede nating gawing hakbang ngayon? Well, meron tayong tinatawag na Instruments of National Power. No? Ito nga yung DIME. Diplomatic, Informational, Military, Economic. Kung titingnan naman natin, may mga kritiko na nagsasabing ang Transparency Initiative daw natin is not enough, no, to change the behavior of China. But then again, inuulit ko nga eh, sinasabi ko lagi, ang issue natin ng Transparency Initiative, this is not the silver bullet
be our solution in the West Philippine Sea. Ang sinasabi lang natin kung bakit we have transparency initiative is for us to attain two main objectives ni Pangulong Bongbong Marcos. The first one is siguraduhin natin na lahat ng Pilipino from all walks of life, from Luzon, Visayas, Mindanao, ay alam at naiintindihan kung ano yung pinaglalaban natin. We have to remember the fact na nung nakarang administrasyon ni Pangulong Duterte, so much fake news has proliferated information space. Ito ay dahil sa mga trolls na nagpakalat ng mga maling informasyon. Pangalawa, there's a very limited information na natatanggap ng publiko sa gobyerno ng nakaraang administrasyon. But for President Bongbong Marcos, he has embarked on transparency initiative kung saan lahat ng nangyayaring insidente sa West Philippine Sea ay isa sa publiko natin para magkaroon ng tamang appreciation ang mga Pilipino kung ano nangyayari dito. At dahil nga dyan, tumaas na ang approval rating ng ating Pangulo pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. More than 80% of the Filipinos right now support the action of the Philippine government in countering China. And second, ang pangalawang objective natin dito is for the international community to be aware of what's really happening in the West Philippine Sea. Nakita na natin ilang national leaders ang nagbigay ng suporta, even G7 leaders have expressed their support to the Philippine government. At ito ay nagresulta sa mas tangible na tulong nila pagdating sa modernization of Armed Forces of the Philippines, capability building of the Philippine Coast Guard, and even deepening security cooperation with other countries, not just the United States. So, ibig sabihin, ang transparency initiative natin has obtained its two main objectives. Kamalayan ng Pilipino and for the international community to support us. Ibig sabihin, the transparency initiative is not really our strategy overall. No? This is just one of those things that we are doing. Ngayon, going back doon sa sinasabi kong dime, meron pa tayong diplomatic. This is the other option na ginagawa naman ng ating gobyerno. Nakikipag-usap pa rin tayo sa Embassy ng China, nakikipag-usap pa rin tayo sa Ministry of Foreign Affairs. The mere fact that we still have the bilateral consultative meeting with the People's Republic of China, ibig sabihin, the diplomatic approach is still on the table. Ito ay isa pa rin sa mapayapang paraan na kinakausap natin ang People's Republic of China para magkaroon tayo ng mas mapayapa at hindi tensyonadong usapan pagdating sa West Philippine Sea. Pangalawa, for the military na sinasabing another instrument of national power. The mere fact that President Bongbong Marcos also supports deepening security cooperation natin with other countries, of course, our alliances as well, and even the modernization of the Armed Forces of the Philippines is also in line with military as an instrument of national power. Pagdating naman sa economic, ating tandaan, every time na bumibisita ang ating Pangulong Bongbong Marcos in different countries, he has always been attracting different investors doon sa bansa pinupuntahan niya. Ibig sabihin, he's also anticipating na kung dumating man ang panahon na China would use Chinese economic coercion against the Philippines, we're still resilient. Meron pa rin tayong mga investors na tutulong sa ating market para siguraduhin hindi tayo maapektuhan ng economic coercion na maaaring gawin ng China against atin. So there are different ways that President Bongbong Marcos at ng kanyang buong kabinete ay ginagawa para hindi natin sukuan at patuloy nating tindigan ang laban natin sa West Philippine Sea.